So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog. At alam ko guys, almost 3 weeks tayo walang upload. Syempre na-busy rin tayo sa ating buhay-buhay at ngayon guys na magbibigay lang tayo ng vlog, especially sa mga agent na namomroblema dyan na bakit na-dissolve yung agency nila or nawala yung pagiging agent status nila. So dito guys, pag-uusapan natin yung iilang points kung bakit nga ba nangyayari yon sa isang agent. Okay? So hindi na natin papatagalin to guys, let's go. So itong update na to guys, actually hindi naman to sobrang latest. And ito pag-uusapan natin ngayon bakit nga ba nadidissolve ang isang agency. At ano yung nangyayari doon sa mga sub-agents niya kung sakali man na siya ay ma-dissolve. Okay? So una sa lahat, in order to prevent people from maliciously creating fake accounts, we plan to modify the agent policy. So ibig sabihin dito guys, talagang lahat ng agent dumadaan po yan sa tinatawag natin na face authentication para kung sakali man na may gawin silang kalokohan or kabulastugan, talaga namang wala silang takas kay Popo. Okay? So agents who have been registered for more than 2 weeks, okay, must meet either of the following conditions. The total live duration of all hosts is more than 10 hours per week. Okay? So the sum live duration of all hosts under this agent, not every single host, 10 hours. So ibig sabihin guys, kung sakali man na kayo po ay naging agent this week, so yung pinakang goal nyo guys is maging consistent kayo na for example, nagkaroon kayo ng 3 members, okay? So yung 3 members na yun guys, hindi nyo naman kailangan na kada member nyo 10 hours mahigit yung live. So pag pinagsama-sama yung live nila, dapat ang magiging total po nun ay 10 hours mahigit para po ma-maintain nyo yung status ng pagiging agent nyo. Okay? So ito sinabi dito, not every single host need 10 hours. For example, the agent has host A, B, C. So for example, yung 3 host mo na yon, no? The sum total live duration of A plus B plus C must more than 10 hours. Okay? So ayun guys, the coin selling amount must be more than $1,000. So ito guys, about naman to sa mga coin sellers, so hindi na natin to masyado pag-uusapan. So ang sabi dito guys, ito yung pinakamahalagang points na dapat nyong maintindihan. If not met for 2 consecutive weeks, pag sinabing 2 consecutive weeks guys, yung dalawang magkasunod na linggo, will be warned in the first week. For example, hindi nagawa ng mga host mo yung simpleng task na binibigay ni Popo dito na dapat magkaroon sila ng total 10 hours na live, is magkakaroon ka ng warning sa unang linggo. And then, sa pangalawang linggo naman guys, kung hindi pa rin nagawa or hindi ka nagkaroon ng total of 10 hours yung mga host mo, so dun sa pangalawang linggo guys, dun ka madi-disqualified and dun madi-dissolve yung agency mo at ikaw bilang isang agent. Okay? So ito naman guys, regarding naman sa disqualified agents, ano ba yung mangyayari? For example, DJ, yun na nga, na-dissolve na yung agency ko, hindi ako nakapag-recruit ng host, hindi ko naabot yung requirements ni Popo para ma-maintain ko yung pagiging agent ko. So ano ba yung mangyayari? May PK battle ang tropa mo sa Popo Live App at naghahanap ka ngayon ng murang bilihan ng coins na safe, quality at mabilis na makakarating sa iyo. Huwag ka naman problema pa kaibigan dahil nandito na ang CocoDP. Ang CocoDP ay isang recharging platform na kung saan nagbibigay sila ng mura, kalidad at legit na recharge points. At kung ikukumpara natin ang presyo dito sa CocoDP sa mga in-app purchase, ay talaga namang masasabi natin na mas mura talaga dito sa CocoDP. Follow these easy steps para makabili kayo dito. Step 1, ilagay ang inyong user ID number. Step 2, pumili ng package na gusto mo. Step 3, pumili ng payment method. Step 4, ilagay ang inyong email address. And Step 5, click buy now. Safe na safe. Maasahan at sobrang mura ng mga recharge points dito. Tara at bisitahin ng CocoDP ngayon. Okay, so number 1, all hosts will leave the agent automatically. So for example guys, no, doon sa loob ng 2 linggo, hindi na-reach ng inyong agency or ng mga members mo yung minimum 10 hours mahigit na live every week. So dun sa 2 magkasunod na linggo, automatically guys, lahat ng magiging members ng agency mo, mawawala sila. Or kumbaga mawawala sila dun sa agency. So all hosts will leave the agent automatically. So hindi nyo na kailangan mag-request, hindi nyo na kailangan mag-reach out sa Popo Help. So automatic guys, mawawala kayo doon sa agency na yon. And then yung pangalawa, no, for sure ito madami nagtatanong dito, DJ, ano bang mangyayari
Like for example, yun na nga, na-dissolve yung pinakang main agent ko sa nasa taas ko. So ano mangyayari sa amin na sub-agent? So ito na nga. All invite agents, relationships will be transferred to the superior agent. So pag sinabing superior agent guys, so ito yung main agent nyo. So for example, itong main agent na to, hindi niya na na-maintain yung pinakang requirements ni Popo, is dun kayo mapupunta sa pinakang superior agent, dun sa pinakamataas na nag-invite sa kanya. So para sa akin guys, hindi naman siya big deal kasi mapa sub-agent ka, mapa main agent ka. Guys, parehas lang naman siya ng benefit. Okay, so totoo lang, yun lang ang napapansin ko kasi miski ako for almost how many months nire-research ko kung ano ba yung pinagkaiba ng main agent sa sub-agent. So sabihin natin, let's be honest tayo, yung main agent nagkakaroon siya ng commission from the sub-agent. Pero ganun din naman yung sub-agent sa mga sub-agents niya. No? So parang same lang eh. So wala namang anything difference dun sa pinakang superior agent at saka dun sa mga sub-agent niya. Okay? So guys, to make this vlog short, uulitin natin, kaya po na di-dissolve ang isang agency. Una, hindi niya na-achieve yung pinakang minimum requirements ni Popo na doon sa first week na naging agent siya is hindi nagkakaroon ng total of more than 10 hours yung live ng kanyang mga host. Okay, and then dun sa pangalawa, ganun din. So, kumbaga, binibigyan kayo ni Popo ng 2 linggo or 2 chance na maabot nyo yung requirements na yon. So, kung hindi nyo talaga kaya, hindi talaga kinaya ng powers nyo or nung mga hosts nyo na makapag-live ng ganun, 10 hours mahigit per week, eh automatically guys, yun na nga. No? So, madi-disqualified kayo bilang agent. And yun lang naman guys, no? So kasi baka mamaya nagtataka kayo, so diniscuss ko lang tong topic na ito para kahit paano may idea kayo kung bakit nga ba nadi-disqualified ang isang agent or nadi-dissolve ang isang agency. No? Kasi alam ko madami ding nagko-comment sa mga videos natin na DJ, bakit ganun? 2 weeks pa lang akong agent pero nawala na agad ako bilang agent or na-dissolve yung agency ko tapos nawala yung mga members ko. So ito yung sagot sa katanungan nyo guys. At least alam nyo. And kung kayo man guys ay may natutunan sa vlog natin na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel, DJ Ami. At by the way guys, sa mga kaibigan natin pala dyan na kailangan ng tulong sa kanilang mga social media accounts like YouTube, Facebook, TikTok or Instagram, no? So ako po yung nagpo-provide ng anong tawag dito? Private coaching, and at the same time nagbibigay din tayo ng tips, any advice na pwede nating may recommend sa inyo para mag-grow kayo sa social media platforms na meron kayo. Okay? And yun lang naman guys, maraming salamat po still sa mga solid supporters, sa mga solid viewers, at para makatulong po tayo sa iba, guys, pwede po nating i-share ang video na to sa inyong mga profile, sa inyong mga Facebook, sa inyong mga YouTube community, lalo na kung may mga kakilala kayo na bago pa lang na nagsisimula sa Popo bilang isang agent. So, yun lamang guys. Maraming salamat.